Nagbabalik ang PTV Sports. At para naman sa ating sports banter, makakasama natin ngayon, syempre, ang mayor ng Dapitan City na si Sir Bullet Halusos. Welcome to PTV Sports po, Sir Bullet. Welcome po. Hi, thank you, Daryl and Paolo. Thank you, sir. Inviting me. Ito, Sir Bullet, curious lang po kami no, nung na-meet po namin kayo. I think ang full name niyo po is Seth Bullet Halusos. Seth Frederick Bullet Halosos. Sir, bakit po Bullet ang nickname po ninyo? Actually, long story, no? Pero yung pinanganak ako, ang business namin sa pamilya before was PBA. And dinala po yung Washington Bullets, if you've heard, Yeah, no? yes. And during that time, it was the parang tournament. Ito yung parang major, ano, and nanalo yung Washington Bullets against the All-Stars ng PBA. Nice. Ang ganda ng backstory. Washington Bullets, and ngayon ano na siya, Washington Wizards na. Wizards, Yung Bullet. Pero very interesting story po no, na may origin pala yung pangalan na Sir. Oo, yun nga. Parang yung pangalan ko walang Pinagmulan origin, parang naisip lang. Ako din, Paolo. Ano ba tong Paolo na to? Paulo, dumating lang ang Paulo. Oh, Paulo siya okay. naman Sige, din. sige. Interesting. Ito, Sir Mayor Bullet, no, recently meron po tayong ginanap na triathlon dito sa Dapitan City. And very interestingly, bukod sa triathlon, kumbaga naging historical din po yung dating nitong triathlon po natin. Can you please provide a little background po about this and kumusta naman po yung ginanap po na itong triathlon po na ito? Last September, I think. Yes, actually, this is the second time we've hosted Ironman, no, triathlon in Dapitan City. We are only second in the whole of Mindanao to host such an event. So medyo malaking karangalan na maka-host ng globally acclaimed event such as Ironman, especially in a small city like ours. Pero nakakatuwa dahil nare-recognize ang Dapitan City for one of the premier destinations when it comes to sports. Ito Sir, in terms of participation naman po nitong Ironman triathlon nga po na nabanggit po niyo, 5150 I think. Ilan naman po yung mga sumaling triathletes po natin and kumusta po yung level up competition dito po sa triathlon po na ito? Medyo naging very competitive, no? This is what we can claim is the fastest 5150 in the whole country. So madami pong sumasali ng mga elite athletes just to participate and to try to run the fastest time in such a short span. Napakaganda ng lugar namin. We made use of our 3-kilometer boulevard, dagat, and swim, bike, and run. No? Pero sir, Mayor, paano po itong yung 5150 triathlon Dapitan natin? No? Gaano po kalaki itong bagay para sa, yun nga, no, tourism natin dun sa lugar? Malaki. Like I said, no, malaking boost sa economy namin. Since alam nyo, ang triathlon, hindi lang naman isang atleta yan. They come in teams. No? So lahat to bumibisita, kumakain, natutulog. And minsan nagpa-practice, no? So mas matagal silang nagsistay sa Dapitan to get to know the routes. And in return, nakikilala ang Dapitan City for its historical value as well. So madaming pupunta because it's the first Ironman na connected sa historic city, which is Dapitan City, no? Na nagpapakilala rin sa historical trail ng ating national hero na si Dr. Jose Rizal. And Mayor, nabanggit po na of course, our national hero, Dr. Jose Rizal. Sa Dapitan po siya nag-exile during yung sa Spanish era. And very interestingly, nabasa ko po yung part po nitong triathlon natin. Is meron po tayo parang, kumbaga, lalakaran po natin yung mga nilakaran din po ni Rizal. And then meron din po tayong yung parang Noli Walk. Noli Run. Noli Run. Kumbaga, suot po sila ng damit po na nung era po nung No Limit ang era. So, can you please provide background regarding this? Oo, actually this is a one-of-a-kind run na talagang ginaganap every Ironman, no? But this time around, like I said, it's the first time to have something like that na parang themed run siya, representing the characters of No Limit ang Here. And madaming Dr. Jose Rizal tumatakbo, nandun din yung may mga Josephine Brackens din, aside from the characters of the book. No, napakaganda because not only can we learn or relearn para sa ating mga kabataan ang history ni Dr. Jose Rizal, but we can actually run yung mismong daan na kung saan naglalakad dati
ang ating national hero na si Dr. Jose Rizal. With that being said, Mayor, no, saan po ba, pwede po ba natin bigyan ng, yun lang parang knowledge ng ating mga sports fans, no? Kung saan po galing yung idea natin na magkaroon ng mga ganun, Nolly Run, no? So Yes. talagang napakagandang concept to, and sabi nyo nga po, no, first time to na gawin. Pero paano po ba yung naging, naging idea, ano po bang, natin? Actually, when I first sat as mayor, no, sa administration natin, pinag-usapan talaga namin na gawing lahat ng mga events all around surrounding the history of Dr. Jose Rizal. Kasi kami lang po sa Dapitan City can claim na where Dr. Jose Rizal has lived. No? Kasi alam naman natin na namatay siya sa Luneta and doon siya pinanganak sa Laguna. No, pero where he truly lived and where his spirit still lives on and where he actually practiced all kinds of arts and ang expertise niya, no, which was he became a doctor, an actor, a painter, a scientist, an engineer. It was all in Dapitan City. Ito po, Mayor, no, kumbaga sobrang importante na besides sa sports, may introduce din po yung history ng Dapitan City. Pero sa iba pa pong ways through sports po ba, ano pa po yung mga plano po ng government? Kumbaga para makagawa ulit po tayo ng ganitong klaseng collaboration na kumbaga fit na sila through sports and then natututo pa sila sa history nitong city po ninyo sa Dapitan City. Oo, actually just recently also, second year na naman namin ngayon to host a first international Arnis tournament, no, where ang tawag namin Jose Rizal Arnis Challenge, wherein we believe na the very first escrimador na Pilipino is ang ating national hero again, si Dr. Jose Rizal, him being Fencer. a fencer, no. Yes. So doon talaga ang punot dulo ng kagalingan ng ating national hero. Ito, Mayor, after this big events na hinost ng Dapitan City, kumbaga open po ba lagi itong Dapitan City to open? Kumbaga may magpo-post po sa inyo, big sports event, di lang po triathlon, kumbaga yung mga grassroots event din po natin dito sa Pilipinas, mga national sports tournament. Open po ba ang Dapitan City to host po? Of course, yun nga, we really plan to not only have yung tourism na normal, which is yung beaches, yung beautiful mountains. We also want to push for sports tourism. Sports, yes. And film tourism as well, no? Pero dito lang muna tayo sa sports tourism. Kaya nga, even ang national age group ng chess tournaments namin, me being part of the board of directors of the National Chess Federation of the Philippines, doon namin in-hold every year sa Dapitan. And kung sinong nananalo doon, pinapadala po natin sa ibang bansa to represent our country. Ito, Mayor, let's talk naman po. Yung, kumbaga kayo, Mayor, basta usap natin kayo na mukhang active din po kayo in terms of sport. Kaya naman po, Mayor, ano naman po yung recreational activity na na-enjoy nyo, yung mga sports na nilalaro po ninyo para to stay fit din po? Ako, wala yata tayong oras para isa-isahin natin yan. Pero lahat po, like I said, lahat ng sports na events na hino-host namin, sinasalihan ko din. Wow. So Grabe. actually, I'm one of the first mayors na nag-compete din sa Arnis and actually won, no, against an international Italian Arnis instructor, no, and also every time we hold Ironman sa Dapitan City, sumasali rin po ako para ipakita sa mga kabataan na kung kaya nga ng mayor nyo na medyo may edad na, ano pa kaya yung mga kabataan, and also to try to sway them away from the digital world na sana lumabas sila at bumalik sila sa sports. You've mentioned earlier, Mayor, no, na you're into bodybuilding also? I'm the president of the Mandirigma Bodybuilding Federation of the Philippines, no. So it's an NSA under the Philippine Olympic Commission, wherein naghahanap kami ng mga athletes para ipadala sa ibang bansa to compete during the Olympics. Alright. With that being said, Mayor, meron ba tayong mga program din sa Dapitan na yun nga po, no, na katulad ng nasabi ng aking teammate, no, na grassroots programs, meron po ba tayong mga specific programs na mag-focus lang dun sa pagbuo ng mga atleta na homegrown Dapitan mismo na galing sa Dapitan? Buti na sabi mo yun, Daryl, no? Actually, we do have a program, no? It's called the Servicio Bilis
para sa mga bata, SBB. Yearly namin to ginagawa. For the first year, we had 200 participants. And last year, we had 2,000 participants. No? Ang ginagawa namin is we have a free classes for sports, singing, dancing, lahat when it comes to the kids. No? So, inuumpisa namin yung mga bata early and nagbabayad po kami, kumukuha po kami ng mga daming mga instructors and professionals para tumuro sa summer workshop namin sa Dapitan City para maingganyo din ng mga kabataan na bumalik sa school. Maganda yung partner, no? Oo, kasi mga grassroots talaga, di po natin masabi, baka po yung next Olympia natin, galing na ng Dapitan, no? Oh, yung last, di ba, si Yulo, Oo, last galing Yulo. Manila. Oo, di ba? si Heidi Lin galing Zamboanga. Actually, So, si Yulo competed also in Dapitan City Oh, at di one ba? point. Oo. Talaga, Mayor, kailan po siya nag-compete sa... Mga 2014. Bata pa po siya noon eh. Pero nakita ko na may picture siya dun sa Palarong Pambansa when we hosted in Dapitan City as well. In addition to that, Mayor, no, nice din po ba natin magkaroon ng mga ganong klaseng atleta na galing sa Dapitan mismo? Yes, we're trying to locally hone yung mga athletes namin. Baka pwedeng ma-recognize naman siya in a national scale and then hopefully globally. No? So talagang grabe yung suporta namin sa mga kabataan when it comes to sports sa Dapitan. And speaking to that, Mayor, meron din po ba tayong mga ipinadala noon sa Batang Pinoy po? Sa katatapos ng Batang Pinoy Batang na Pinoy. Team Dapitan, meron po? Yes, we did, no. Meron tayong mga tennis players and then meron tayong arnis also as well. So, we're really focusing on specialized sports kung saan talaga tayo nag-excel. Instead of sending a lot, tumututok lang tayo kung saan gumagaling yung mga Dapitanons, doon namin pinapadala sa mga palarong pambansa or mga batang Pinoy, which just happened recently as well. Musta naman po yung naging campaign po nila? Any medals po na nakuha ng Dapitan? So far wala eh. Nahirapan kami noon eh. But syempre, we still keep trying and tuloy-tuloy kasi bago pa lang yung programa natin. Yes po. Ito, Mayor, bukod sa sports, syempre, ano pa ba yung ginagawang ways po ng ating local government? Kumbaga, makahikayat pa po ng mga turista na bumisita dito sa Dapitan. Syempre, pag mas maraming turista, mas maraming trabaho, mas maunlad po yung magiging yugto po nitong Dapitan City. Ano pong ginagawa ng local government po natin? Actually, I think we're successful in promoting tourism sa lugar namin. So much so na I'm happy to announce ang Dapitan City from third class, naging second class city na siya just last week. No? And I think tourism has a lot to do with it. No? Dumami yung mga turismo, dumami yung mga investors na pumasok sa Dapitan, it being very, very safe. And pinagpapatuloy namin yung historical value ng lugar namin, which is Dr. Jose Rizal, where he spent most of his most productive years dun sa lugar namin. No? So, madaming bumibisita and I hope na makabisita din kayo sometime. Yes, for sure yan, Mayor. Doon din po yung yung Dakak ba yun? Doon din po yung Nandun din yung lugar sa resort. Dapitan. And we also have a theme park, the only one outside of Metro Manila. Sana rin makikita nyo, mapanood nyo, and masuportahan yung mga local talents namin For sure na yan, nagpo-perform sa team. Ngayon pa nga lang po na-intriga na kami. Parang gusto na namin Ipad na sumama po sa kami inyo. agad. Sama na po kami hanggang Dapitan. Pero yun nga, para makapunta po kami dyan, Mayor, any major events po ba, sport events na dapat abangan po dito sa Dapitan City? Kung meron naman na po ang naka-line up for 2025. Yes, every July 17, no, we have an event. It's called the Revisitamos 1892. Ito yung reenactment of Jose Rizal landing in the shores of Dapitan. So it's a one-of-a-kind event na everyone is invited, visitors, locals, na sumama, maglakad kasama ni Dr. Jose Rizal. At 7 o'clock when he landed, all the way hanggang kung saan siya ikinulong, no? Or itinago. And everyone is invited except kailangan nyo magsuot ng period-correct clothes during that time. So it's a one-of-a-kind event where nakaka-participate yung mga manonood sa event natin. Ito, Mayor, I will give you the floor. Kumbaga, invite all of the Filipino and then yung mga turista po natin all over the world to come and see Dapitan po para ma-experience din po nila kung ano po na-experience ng ating mga triathlon runners, yung rich culture po nitong Dapitan City. Go ahead po, Mayor. Thank you. Yes, oo. Iniimbitahan po namin lahat ng tao, lahat ng Pilipino na hindi pa bumibisita sa Dapitan City. Sana makabisita kayo, support local tourism, and makita ninyo kung gaano kaganda ang Pilipinas. No? Unahin muna natin ang Pilipinas bago tayo lumabas and hopefully matuto rin kayo sa history
and sa historical value ng aming lugar at kung gaano ka-significant ang Dapitan City sa ating national hero na si Dr. Jose Rizal. Alright. Ayan. Mayor, may tanong sa amin yung floor director namin, si Kit. Mayor, pag pumunta ba kami ng Dapitan, makakasama namin dun mismo si Jose Rizal daw. Ay, gusto mo sumama kayo, Sir Rizal? Baka si Josephine Bracken nandun din. Ayun lang. Biro lang, Mayor. Pero maraming salamat po, Mayor, sa pagpapaunlak po ng inyong